Well, just in the early days, well, I mean, like 3-4 years ago, I mean, he used to just come and see our shows at the Forum in LA, and I guess he liked us, and so I got to meet him, and he kept coming to see us, and then we started talking, and in those days, I think he would actually go out. He'd go out and have dinner or something. I remember. You know how to work that thing, but work it, work it, work it. Si Freddie Mercury ay nakilala sa pagiging magaling na frontman ng isa sa mga greatest rock bands of all time na Queen. Samantalang si Michael Jackson naman ay tinanyagang King of Pop na nakapaglabas ng itinuturing na best-selling album of all time. Dalawang malaking pangalan na masasabi nating kabilang sa mga pinakasikat at siguradong nakatatak na ang mga pangalan sa kasaysayan ng musika. Alam nyo ba na noong kasagsagan ng kanilang kasikatan noong 80s ay dumating ang panahon na nagkasundo ang mga ito na gumawa ng project na magkasama. Isang pagsasanib puwersa na talagang kinasabikan at tinutukan ng napakaraming mga tao dahil may potensyal ito maging isa sa pinakamatinding collaboration sa kasaysayan ng musika. Bakit kamo? Unang album pa lang kasi noong 1973 ay sobrang sumikat na si Freddie Mercury at ang kanyang bandang Queen. Tapos noong 1982 naman, sa sobrang laking tagumpay ng kanyang album na Thriller ay hindi maitatangging si Michael Jackson ang nasa tuktok ng mainstream noong panahon na yon. Ang dalawa ay nakilala hindi lang sa kanilang napakataas na mga boses kundi pati na rin sa pagkakaroon nila ng mastery of showmanship. Hindi maaaring hindi ka mapahanga kung gaano silang kahusay sa kanilang mga live performances. Sino ba namang makakalimot sa nakakakilabot na pagtatanghal ng Queen sa Live Aid noong 1985? O makatindig balahibong performance ni Michael Jackson sa Super Bowl halftime show noong 1993. Pero nakakalungkot lang mga idol ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawa sa kalagitnaan ng paggawa nila ng proyekto. Hindi na sila nagkaroon ng pangalawang pagkakataon na ipagpatuloy ang lahat, lalo na at pumanaw na si Freddie Mercury noong 1991, samantalang si Michael Jackson naman ay noong 2009. Halika at pag-usapan natin ang panahong nagsama ang dalawa at paano nga bang nabuo ang idea ng kanilang collaboration. Nakabuo sila ng 3 kanta, pero bakit hindi nila ito pinagpatuloy? Ano-ano at nasaan na nga ba ang mga kantang ito? Talakayin natin lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang videong ito dahil sobrang laking tulong nga ng like mo dito sa channel natin. Maraming salamat mga idol! Bago pa gumanda ang takbo ng solong karera ni Michael Jackson ay hindi na sekreto ang sobrang paghanga nito sa bandang Queen, lalong-lalo na sa bokalista nito na si Freddie Mercury. Madalas itong manood ng konsyerto ng banda, kaya dumating din ang panahon na napansin na ito ni Freddie, Roger Taylor, Brian May at John Deacon. Masaya ang mga itong makita na humahanga at nagpapakita ng suporta sa kanila ang isa sa mga pinakasikat sa mundo ng musika, kaya nasundan na rin yon ng pagiging magkaibigan ng mga ito. Madalas silang nagkukwentuhan at magkakasabay na naghahapunan. Isang araw nga na nagpunta si Michael Jackson sa backstage ng konsyerto ng Queen, tinanong ito ng mga reporter kung tagahanga ba ito ng banda. Mabilis namang sumagot si Michael Jackson na sobrang fan talaga siya ni Freddie Mercury at bilang isang tagahanga ng mga idol at natural na ugali ni Michael Jackson na pagiging mahiyain madalas lang umano itong nakatayo sa isang tabi na sobrang kabaligtaran ng kanyang idolo na si Freddie. Kaya naman maraming pagkakataon na ito na mismo ang lumalapit kay Michael Jackson para bumati at makipag-usap dito. Kahit kasi lampas ng 10 taon ang agwat ng edad ni Freddie kay Michael ay lihim din naman itong humahanga dito. Inirerespeto nito na kahit mas bata sa kanya si Michael ay hindi maitatangging mas una at mas mahaba na ang karera nito kaysa sa kanya sa industriya ng musika. Kaya noong ipayo ni Michael Jackson na gawing single ang kantang Another One Bite the Dust na noong una ay plano lang ng bandang isama sa album bilang normal na kanta, sinunod nga ng mga ito ang payo ni Michael. Inirelease ng Queen ang Another One Bite the Dust bilang isang single na agad nga ay nag number 1 sa Billboard 100
100 at tumigil pa doon ng 3 linggo. Tumigil din ito ng 13 linggo sa top 5 at kabuoang 31 linggo sa naturang music chart. Pinaniniwalaang ito ang naging pinaka-best-selling single ng Queen na bumenta lang naman mga idol ng 7 milyong kopya at pang 34 ito sa all-time top song ng Billboard. Kaya naman dahil sa pagiging magkaibigan, pagrespeto at paghanga ng mga ito sa isa't isa ay dumating na din ang panahong nagkasundo ang mga ito na magsanib puwersa. Nagsama si Freddie Mercury at si Michael Jackson sa paglikha ng mga kanta. Wala nga lang nakakaalam ng totoo kung isasama ba ito sa sunod na album ni Michael Jackson nung panahon na yon, sa album ng Queen na Hot Space, o kumpara ba sa duet nilang dalawa. Pero kung saan man nila ito gagamitin, siguradong sapat na ang pangalan ng dalawa para gumawa ito ng ingay sa mundo ng musika. Nagsimulang mag-record ng demo ang dalawa sa home studio ni Michael Jackson noong 1983 at nakabuo nga ang mga ito ng 3 kanta, ang There Must Be More to Life Than This, State of Shock at Victory. Ayon kay Freddie Mercury ay sobrang ganda ng mga kantang ito pero hindi nga lang nila ma-finalize dahil sobrang busy nga nila sa mga tours, lalong lalo na at nung panahon na yon ay nasa sobrang kasagsagan pa ng kasikatan si Michael Jackson. Yun ang sinabi ni Freddie Mercury sa mga reporter. No, I mean, it's just because he has commitments, I have commitments, and it's very difficult. I mean, he's on tour, I'm going on tour, and you've got to sort of, it's very, very difficult when two different, musicians trying to Pero get together. ganun pa man, may ibang version naman ang kwento ng dating manager ng Queen na si Jim Beach. Naaalala umano nito ang mga panahong nagre-record si Michael Jackson at si Freddie Mercury na nakatanggap umano siya ng tawag kay Freddie na sobrang stress na stress ito. Nagpapasundo umano ito sa kanya para ilabas siya sa studio. Nung itanong ng manager kung bakit, nakapagtatakang sinabi nito sa kanya na nagre-record umano siya ng kanta na ang katabi ay lama. Dinadala pala ni Michael Jackson ang kanyang mga alagang hayop habang nagre-record ang dalawa sa loob ng kanyang studio na hindi naman nagustuhan ni Freddie. Dahil kung babalikan ninyo ang mga lumang video natin ng Queen, bumili pa nga sila ng sariling studio sa liblib na lugar para siguradong tahimik ang kanilang paligid habang gumagawa ng kanta. Kaya imagine niyo na lang mga idol ang itsura ng isang Freddie Mercury na nagre-record ng kanta na mayroong katabing lama. Kaya hindi nakapagtataka na maimbyar na ito at nagmadaling lumabas ng studio. Pero syempre, itinanggi naman ito ni Michael Jackson. Sinabi nitong hindi nito nagustuhan ang sobra umanong paggamit ni Freddie ng cocaine na siya umanong naging dahilan kaya hindi na natuloy ang kanilang pinaghirapan. Pero alam nyo ba mga idol na hindi man nasunod ang kanilang original na plano sa 3 kanta, ginamit naman nila ito sa iba nilang project. Ginamit ni Michael Jackson ang kantang State of Shock sa kanyang grupo na The Jacksons na kasama si Mick Jagger ng bandang Rolling Stone. At sa Live Aid concert noong 1985 kung saan nga andun din ang bandang Queen, kinanta ni Mick Jagger ang awiting ito na kasama si Tina Turner. Maririnig naman natin dito sa YouTube ang original na version ng There Must Be More to Life Than This na sina Freddie Mercury at Michael Jackson mismo ang kumakanta. Must be more to life than this. There must be more to life than. Pero ang nai-release na version ay ang solo version ni Freddie Mercury na isinama niya sa kanyang nag-iisang solo album na Mr. Bad Guy na nai-release noong 1985. There must be more to life than living. Hindi nakapagtataka na ang lyrics ng State of Shock ay halos isinulat lahat ni Michael Jackson at ang There Must Be More to Life Than This ay isinulat naman ni Freddie. Ang iisang kanta na isinulat talaga nila na magkasama ay ang kantang Victory at dahil dalawa silang nagmamay-ari ng kantang ito ay tuluyan na itong ibinasura. Pero ganun pa man ay ginamit naman ni Michael Jackson ang pangalang Victory para sa pangalan ng pang-15 studio album ng The Jacksons. Marami ang nanghinayang hindi lamang sa mga kantang ito kundi para sa pagkakaibigan ng dalawa na parang natapos lang sa wala. Pero ayon kay Freddie Mercury hindi umano talaga sila compatible na dalawa. Si Michael Jackson umano ay naaaring nasa loob lang ng bahay maghapon hanggat maaari umano ay ayaw nitong lumabas ng bahay. Hindi umano pwede sa kanya ang ganong lifestyle. Mamamatay umano siya sa boring o sa inip kung titigil lang siya sa loob ng bahay maghapon. I wouldn't do that. I mean,
I'll be bored to death. I mean, I have to go out every night. I mean, I hate staying in one room for too long anyway. I just like to keep moving. It's just an individual approach, you know. Natapos ang pagkakaibigan ng dalawa, pero ngayon ay nalaman nating mayroon palang mga kanta na silang mismong dalawa ang gumawa ng magkasama, lalo na sa kantang There Must Be More to Life Than This, na dahil nga wala na silang dalawa sa ating mundo, wala nang nakapigil sa bandang Queen na i-release ang original version nito na maririnig ang boses ni Michael Jackson at ni Freddie Mercury sa kanilang compilation album noong 2014 na Queen Forever. Must be more to life, much more to life. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.